guys. Vlog. English guys. I want Kaya kamote mo likod ko. Dumudulin nga mo daw. Kamot, dali. Emil, kanina lamang ay nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos at si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na suporta ng Canada sa Pilipinas, hindi lamang sa statement kundi maging sa anyay capacity ng Pilipinas sa South China Sea. Pinagbilang ang isa sa mga naging tema ng mensahe ng Pangulo sa ASEAN-Australia Summit. Yung kamutan mo daw si Mamalo. Ni Albanese. Nagpasalamat ang Pangulo sa pagsuporta ng Australia sa pagsuporta sa dapat sundin ang UNCLOS. Sa mga sinabi ng Pangulo sa harap ni Chinese Premier Li Qiang. Yes, Emil, limitado ang access ng media doon sa nangyaring ASEAN-China Summit, lalo na kapag nagsasalita ng mga individual leaders. Pero ang posisyon ng China dyan hindi nagbabago. Kanilang pinaninindigan na ang halos buong South China Sea ay kanilang teritoryo at anong mga aksyon na ginagawa nila ay pagtatanggol lamang daw sa kanilang soberanya. 1992 pa, Ivan, nang ipakilala ang ideya ng pagbubuo ng Code of Conduct Aray! sa China Sea. At itong 2002, nag-agree na ang China at ASEAN na bumuo ng Maritime Code. Pero yung formal na proseso para riyan, nagsimula lang ng 2017 at ngayong Pilipinas 2024 na na nananakot. wala pa rin nabubuo. Bakit ba ang tagal ng proseso? Pilipinas na nananakop. Dito, iba. Kaya sila pinupun talaga na. Ay! Bagong reporter pa lang tayo na tungkol sa ASEAN Code of Conduct na pinag-uusapan eh. Pero seriously, tulad na napagit ng Pangulo, may mga ilang konsepto na hindi mapagkasunduan eh. Something as basic as halimbawa, ano bang ibig sabihin ng self-restraint? Hindi mapagkasunduan yun ng mga bansa kung ano magiging wording dun sa Code of Conduct. At nariyan din siyempre, yung kung ano ang magiging scope o saklaw ng Code of Conduct. At pinakamahalaga, ito ba ay magiging legally binding? Pero ito ba naman ang nagiging aksyon ng China kaunan nito? Ayaw nila na makipag-usap bilaterally o yung maramihan ang kanilang mga kausap na bansa. Gusto nila bilateral o paisa-isa. Dahil dito, mas malalaro nila ang kanilang kapangyarihan at bentahe. Wrestling ka. Maraming salamat, Ivan Maynila. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya ang umano'y may 30 Chinese nationals sa Malgal, Cebu. Nakita sila nang magsagawa ng joint inspection ang ilang ahensya ng gobyerno para sa fire safety ng isang resort sa Sitio Halingking, Barangay sa Avedra. Pero nang kausapin ang mga otoridad at mga individual, wala umanong marunong magsalita ng Ingles. Sa gitna ng inspeksyon sa resort, may 30 set ng computer, 4 na laptop, at hindi bababa sa 200 na cellphone pa ang na-recover. Ayon sa tagapagsalita ng Police Regional Office 7, eksklusibong pinuntahan ng mga pinaniniwalaang Chinese Mababali, ano ako? resort. Nakipag-ugnayan na raw ang pulisya sa Bureau of Immigration, DOJ, at mga sangay ng TNT para imbestigahan kung may kinalaman sa Cebu ang operasyon doon. Dalawang espesyal na job fair ang ginawa ng Labor Department para ang pinatrabaho ang tinatayang 27,000 displaced cocoa workers. Sa job fair na ito sa mga empleyado ng cocoa lang ang sumipot. Isa sa kanila si Mary Jane De Los Reyes, na dating data analyst sa isang internet gaming licensee. Bank transactions, deposit and withdrawals ng players. Paulit Mas sa malaki ba? compared po sa Paulit na dalawa na. Nang hinayang siya at ibang nakausap ko, lalo't magaan nila ang trabaho at disente ang kanilang sahod at benepisyo sa mga Nag-start po ako ng 42 plus allowance. Then, sa 4 years ko po, tumaas na po siya. And may mga allowances po kasi kami, like house allowance, incentives, and
other allowances po na binibigay ko. Isa pa ulit. Ito din po kami sa mga government benefits. Pati legal po, sila nadami. Dati legal lang po na sayang kasi Ganito. okay naman po. Sapat. Actually, Isa pa ulit po ganito. kaso hindi niyo po kasi mararamdaman daw ang mga allowance tsaka incentive. Hired on the spot si Mary Jane sa job fair bilang operations specialist sa isang maliit na kumpanya. Habang si Jude naman ay natanggap bilang asset specialist sa isang warehouse. Napansin ng Bureau for Local Isa pa ulit Employment ganito. na konti ang sumipot na displaced Pogo workers kahit nasabihan sila isa-isa. Parking. Sumula ang buksa. Aray ko! Sipa mo na ang ulo ko. Sa job fair ng Parañaque, may 40 dating empleyado ng Pogo ang nag-apply ng trabaho. At marami sa kanila ang hired din on the spot. Kitchen staff sila na nagtatrabaho sa Pogo natin na mga kitchen staff din sa mga private companies o local employers po ito. Mas marami pa rin sa mga aplikante sa job fair ay yung mga nag-endo kaya humahanap ng panibagong mapapasukan. Wag! Isa naman sa kanila, ang PWD na si Jeffrey. Kasi siyempre kailangan din down na income. Tumihil na ako sa bakery shop kasi gusto ko mag-try sa corporate. Professional at nakakataking siya. Pero hirap siyang sumabay sa labor market. We will forward, sir, yung application ng other recruiters po natin. So once you are qualified, we will call you po for the another set of interview po. Sabi ng Bureau for Local Employment, kapag ganitong magpapasko, sumisigla ang ekonomiya. Kaya Akala ko, marami rin ang nagbukas na yung kanina. Baka Ulo mo naman, Alkin. lalabas niya na yan.